Glory to God! Glory to Christ Jesus! Pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayon na Amen. naririto sa loob ng simbahan. Pinagpalang hapon sa iyo, Sis Sophelia. Pinagpalang araw din sa iyo, Sis Lulet. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen! Malakas na papuri. Amen! At pinagpalang araw din po sa lahat ng nanonood ngayon sa FB Live and sa YouTube channel. Pinagpalang Amen. araw po sa ating lahat. May baguhan po ba tayo? Amen! Darating. Darating. Amen! Amen! Ngayon, magtuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng ating pagpapala ni Lord na araw-araw niya ipinagkakalob sa atin. Pinagpala po ba ang ating mga sister ngayon? Palakpak po ating mga Palakpak ang mga kamay! pinagpala. Amen. Tayong lahat ay pinagpala. Amen. Pagkagising pa lang natin sa umaga ay pinagpapala na tayo. Amen. Sino pa ang unang magbabahagi? Sige, pangunahan na natin yan. Ang Sis Lulet. unang magbabahagi ay Pangunahan. pagpapalain. Ako ba? Oo. Ay, ako ang pagpapalain. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos dahil sa araw-araw na ginagawa ng ating Panginoon ay pinagpapala po tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ang isi-share ko lamang po ay ang kabutihan ng ating Panginoon, ang kalakasan at ang kalusugan ng aking pamilya at sa pag-iingat niya po sa araw-araw sa aming buhay. Salat man sa pera, pero pinagpala naman kami sa kalusugan. Amen. Kaya salamat po sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Itaas po ating mga kamay. Sino po ang mga pinagpala sa araw na ito? Amen. Ayan, si Sister Polly ka po dito. Amen. Ihayag mo ang Ay, sino iyong ba? Sa inyo? pagpapala. Sige, kayo muna. Sige po. Magandang hapon po mga kapatid. Ay, i-share ko lang po kasi kahapon, nung madaling araw, mga alas 2 siguro, nagising ako. Hindi po ako makakilos kasi yung dalawang balikat ko sobrang sakit, pati yung leeg ko. Ngayon, siguro napasarap yung tulog ko na hindi ako palit ng posisyon. Kaya ang pakiramdam ko doon sa dalawang balikat ko ay parang hinihiwa yung laman ko. Sobrang sakit talaga. So, pagka umikot ako, kailangan hawakan ko pa yung leeg ko tsaka yung ulo ko para lang makaikot ako. So, pag gising ko ng umaga, kasi ang greetings ng amo ko, kamusta ang tulog mo? Kaya pag sabi ko na good morning, kasabay po yung buong katawan ko kasi hindi ko maikot yung leeg ko. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sabi ko ganun. So pinaupo niya ako, minasahe yung balikat ko kasi namaga talaga. Namaga yung balikat ko. At saka yung pakiramdam ko sa sobrang sakit na yung parang hinihiwa talaga. Sabi ko para akong inopera na walang anesthesia. Sobrang sakit. So salamat sa Panginoon dahil mayroon akong amo na bago siya pumasok sa trabaho, minasahe yung balikat ko, natanggal yung pamamaga, binigyan ako ng patches, siya ang naglagay. Tapos bago ako matulog kagabi, ginawa niya uli, minasahe uli ako. At salamat sa Lord. Sabi ko, Lord, pag hindi ito gumaling, paano ako makadalo ng gawain bukas? Kasi pagka lumingon ako, kasama lahat talaga yung katawan ko. Sobrang sakit. Kaya salamat sa Diyos dahil talagang tunay na pakabuti ng Diyos at great healer talaga. Amen. Thank you, El Shaddai. Amen. Palakpakan natin ang Amen. Diyos. Amen. Amen. Hindi hayaan ng ating Panginoon na mawala ka sa gawain na to, sister. Pagalingan. Kaya gawa at gagawa ang Diyos ng instrumento para kayo pagalingin. Amen. Ngayon, isi-share ko lang din po kasi po masama rin po ang pakiramdam ko ngayon. Kahapon pa po pero sa tulong ni Lord, hindi po niya hayaan na hindi ako umaten, hindi ako makadalo at hindi ako makapagbigay papuri sa Kanya. Kaya thank you Lord sa kagalingan sa mga binibigay mong pagpapala araw-araw sa buhay na walang hanggan. Amen. So, sino pa po? Sis Julie. Yan, ang ating pinagpalang sisters. Araw-araw pinagpala. Good afternoon po, brother and sister. Ako po si Sister Julie ng Taguig. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob sa aming pamilya. Patuloy lang po tayong mag-ika po. Kasi yan po ang isang susi ng tagumpay. Ganon din po ang mga pagpapala sa aking mga anak na patuloy mo pong ginagabayan sa kanilang trabaho at ang aking pamilya. Marami pong salamat. Amen. Dahil ang
Pag-iika po, sabi nga, bubuksan ang durongawan ng langit upang ibuhos ang biyaya sa ating buhay. Amen. Basta maniwala at magtiwala lamang tayo sa Panginoong Diyos. Amen. Babalik po sa atin ni Lord ng siksik, liglig at nag-uumapaw ng mga pagpapala sa ating buhay. Amen. Amen. Ay po. Kaya meron pa po ba? Kung wala na po, ay tayo tuloy-tuloy na po. At sige sis. Pangungunahan po tayo sa ating pananalangin ni Sister Mercy at ang pananambahan po Ang El Shaddai Gospel Music Ministry at ang maghahayag ng kanyang mabuting balita ng pangungunahan po tayo ng ating Elder Disciple, si Brother Edgar Relasio. Tumayo na po tayo. Tayo po yung magsipagtayo na po. Hallelujah, hallelujah. We praise you, God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Diyos Ama, Yahweh El Shaddai, maraming salamat sa araw na ito. Muli mo kaming tinipon sa dakong ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos ng pinanggagalingan ng aming buhay, kinabubuhay. Panginoon, narito kami. Yumuyuko kami sa iyong harapan. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan, mula ulo hanggang talampakan, sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, maraming salamat sa pagtanggap sa amin, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Tunay nga ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na mapagmahal. Maraming salamat. Sa mga oras na ito, tinataas namin ang lahat ng narito. I-bless mo ang aming mga prayer requests. I-bless mo ang aming mga pamilya sa Pilipinas. I-bless mo ang aming mga employer. Panginoon, narito kaming lahat. Itinataas namin sa dakong ito ang iyong sinugo, si Brother Edgar. Amen, Lord. Pahiran mo ng langis ang kanyang mga labi. Itago mo siya sa iyong likuran. Nanawa lahat na mamutawi sa kanyang mga bibig ay naaayon lamang sa iyong kalooban. Mga salitang titimo sa aming puso't isipan. Itinataas din po namin ang lahat ng iyong manggagawa. Patuloy mo kaming bigisin ng isang espiritu, isang pag-ibig, isang layunin. Na ang aming paglilingkod ay hindi para ipakita ng aming mga sarili, kundi ang maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Bigyan mo kami ng puso na dalisay, pusong mapagpakumbaba. Maraming salamat, Panginoon. At sa mga oras na ito, ay inaangkin na po namin ang 100% katagumpayan ng inyong gawain. Panginoon, patuloy mo i-bless ang iyong mga awit. Ang kanilang mga awiting inihanda, nawa ito'y makarating sa iyong trono at mabuksan ang durungwawan ng kalangitan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga awit na inihanda sa araw na ito. Wala kaming maibabalik sa iyo, kundi aming taos-pusong papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. To God with the highest glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Sige po, purihin natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Yung pong pinakamalakas na papuri para sa ating Panginoon. Papuri palakpak na may kasama sigaw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. At tayo naririto ngayon sa banal na trono ng ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Tanda ng ating pagpapakumbaba sa ating Panginoon. At patuloy na hingi natin na tayo kanyang katapuin sa mga oras nito. Panginoon, narito kami. Nagpapakumbaba, patuloy na hiling-hiling at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. At patuloy na pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu sa dakong lugar nito, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hingin natin ating puso sa ating Panginoon sa mga oras nito.
kausapin natin siya sa pamamagitan ng awitin nito. Narito kami, Panginoon, natagpuin mo kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, aming dalangin, kami tatapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa, narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin, karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, aming dalangin, kami katapuin. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa, iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong ngalan. Amen. Purihin natin ating Panginoon. Amen. Ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. At sa mga oras na ito, handa na po ba tayong umindak sumayaw para sa ating Panginoon? Amen. Kaya't halina tayo mga kapatid, magpuri sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Amen. Ibigay po natin ating the best para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ito, palakpakan mga kamay. Amen. Praise the Lord. Amen.
nga po ba si Kristo lamang Amen. nasa puso natin? Amen. Wala nang iba? Amen. 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 Praise the Lord. Tunay nga napakasarap magpuri para sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kulang man ang ating oras, ngunit patuloy nating nararanasan ang presensya ng ating Panginoon. At patuloy tayong aawit, sasamba sa ating Diyos na buhay, na siyang ating pinunta dito, alayan ng papuri at pasasalamat. Sabi po sa kanyang mga salita sa Salmo 72:18, purihin ang Panginoong Diyos, Diyos ng Israel, na siyang tanging nakakagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Amen. Tunay nga na walang iba na makagagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Lalo na sa ating mga buhay, tayo may mga pinagdadaanan sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, nariyan ang Diyos na gumagawa ng mga bagay na kamangha-mangha sa ating buhay. Amen. Kaya awitan natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo lamang ang papuri, Panginoon. Hukay gandang pagmasdan ang iyong mga likha, kaya't ika'y pasasalamatan sa buhay at biyaya. Ikaw ang gabay at kalakasan ko sa presensya mo. Ako'y masigla. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Hukay gandang pagmasdan ang iyong mga likha, kaya't ika'y pasasalamatan sa buhay at biyaya. Ikaw ang gabay at kalakasan ko sa presensya mo. Ako'y masigla. Kamangha-mangha ang iyong pag-ibig sa isang katulad ko. Karapat-dapat kang awitan at purihin sa iyong pangalan hanggang sa dulo ng aking hininga. Paglilingkuran kita, Jesus, nang walang hanggan. Anuman ang suliranin, ikaw ang sandigan ko, Panginoon. Anuman ang suliranin, ikaw ang sandigan ko. Mga salita mo, tanging panghahawakan ko. Ikaw ang pag-asa at patnubay. Salamat, Jesus. Ayan ka sa piling ko. Kamangha-mangha ang iyong pag-ibig sa isang katulad ko. Karapat-dapat kang awitan at purihin sa iyong pangalan hanggang sa dulo ng aking hininga. Paglilingkuran kita, Jesus, nang walang hanggan.
Let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Take the Take the Lord, oh my soul. Take the Lord, oh my soul. And all that is within me, take His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on their knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, Isaak at Jacob. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was
Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, maraming salamat po sa biyaya ng buhay at kalakasan kaloob mo po sa amin muli sa araw na ito. At muli, Ama, sa biyaya na kung saan kami nagkakatipon muli sa iyong banal na harapan upang, O Diyos, dalhin sa iyo ang aming mga papurit, pagsambang nararapat, O Diyos, para sa iyo. Pagsamba na ninanais mong marinig po sa amin, Panginoong Jesus. Pagsamba na nais mo may alay sa amin para mabigyan ka namin ng kaluguran. Ama, sa aming paglapit muli sa mga sandali na to sa trono na iyong habag at biyaya, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at patuloy namin, O Diyos, na inaamin. Kami nagkukulang, kami nagkakasala. Kahabagan mo kami, dakilang Diyos. Patawarin sa aming mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali, O Diyos, sa isip, sa salita at sa gawa. Sa banal mong dugo, hugasan kami, Panginoong Jesucristo. Nang muli, Panginoong Jesus, maging karapat dapat kami sa paghahari ng banal na Espiritu at ang mga mensahe mo patuloy namin maunawaan, masagap ng puso po namin, Panginoong Jesus, upang ang lahat na to, dakilang Diyos, ay matutunan namin gawin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Pagpalain mo ang Wednesday Group, Panginoong Jesus. Pagpalain mo ang nalalapit, O Diyos, na anibersaryo. Dalangin namin bilang iyong mga tinawag sa Wednesday Group. Patuloy mong ihayag sa amin, Panginoong Jesus, ang nararapat naming gawing paghahanda upang sa araw ng anibersaryo ng banal mong gawain, maparangalan ka namin, O Diyos. May itaas namin ang iyong pangalan. Malagala ka sa aming mga gagawin, O Diyos, na papurit pagsamba para sa iyo, Ama. Samahan mo, O Diyos, ang Wednesday Group at patuloy kami, Ama, lukuban ng iyong malabay na pakpak at ilagay sa iyong banal na kalinga. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Ng Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Aming lakas at pag-asa, naririto sa tingin nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap at ginhawa. Purihin
Ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata ay 10, simula mga talata po ay 38 hanggang sa susunod na talata. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon sa kanyang lahat ng papuri, parangal, pagluluwalhati sa araw pong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Amen. Tulad ni Maria? Amen. Si Maria po naupo sa paanan ng Panginoong Hesus at nakinig sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kayo handa na makinig? O sabihin mo sa katabi mo, sister, huwag kang matutulog. Makikinig tayo. Amen. O, lahat ng handang makinig pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. At patuloy po na ang biyaya po ng Diyos ibuhos po sa atin sa araw po na ito at ang lahat ng maaring hilingin natin ngayon ay ipagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan may mga pangyayari, iba ang nagpatuloy, iba naman ang humaharap. Amen? At ito po yung pangyayari at matatanaw natin dito sa Ebanghelyo po natin ngayon, na ang tumanggap sa Panginoong Hesus, nagpatuloy sa bahay nila ay si Marta. Ang humarap ay si Maria. Amen? Ayan. Na minsan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo may mga panauhin na pinapatuloy natin. Sabalit minsan, dumarating minsan na wala tayong panahon para sila harapin. Amen? At iba ang humaharap. At dahil diyan minsan mga kapatid, dahil sa marami natin maaring kinakaabalahan at maraming dapat pa nating unahing gawin. Amen? O di kaya abala ka sa paghahanda para doon sa panauhin po na yon, kung anong pwede mong ihando, kung anong pwede mong ibigay, na minsan nakakarinig tayo ng salita na huwag ka na mag-abala, hindi naman yan ang ipinarito ko. Di po ba? Na sa atin po mga kapatid, minsan ay may mga panauhin maaring dumadalaw sa atin na may mga pakay. May talagang, may sinadya, may pakay po siya, hindi basta lang na minsan napadaan lang, kundi talagang makikita natin na kaya pumupunta, dumadalaw sa inyo minsan dahil meron siyang pakay. Maaari, may pakay sa na masasabi po natin mayroon siyang pangangailangan sa iyo. Minsan naman, dahil meron siyang gustong dalhin o ibigay sa iyo, o di kaya meron siyang gustong parating sa iyo na maaari, hindi magandang balita, o di kaya mabuting balita naman. Amen. Na yung mga kagaya nila minsan na dumadalaw sa atin dahil po sa kanilang masasabi po natin, may mga mahalagang pakay, may mga mahalagang layunin po, kaya yung kanilang pagdalaw po sa atin, ito po sila yung minsan namumuhunan talaga ng panahon, amen, para na yung pakay lang nila po sa atin po, mga kapatid, ay makamtan po nila kung sakali may pangangailangan, yung kanilang sadya, o di kaya yung gustong ipahatid nila sa atin, ipagkaloob o ibigay, ay
mapaabot po nila sa bawat po isa sa atin o sa taong kanilang sinasadyang dalawin. Amen. At ito po yung ating Panginoong Jesucristo nung sandali po na yon na minsan namumuhunan sila. Subalit mga kapatid, minsan sa ating Panginoong Jesus po ay minsan may mga taong umaalis na bigo. Amen? Hindi nila talaga nakakamtan kung ano talaga yung kanilang pakay at minsan naman kaya sila umaalis na punong-puno ng panghihinayang. Bakit punong-puno ng panghihinayang? Kasi yung maaring gusto nilang dalhin para sa iyo na alam nila, maari yun ay makakabuti sa iyo. Amen. Magiging isang pagpapala po sa iyo dahil minsan wala tayong panahon para sa kanila, minsan wala tayong panahon na harapin sila, minsan hindi nakakarating sa atin yung magandang layunin ng kanilang pagdalaw, pagbisita po sa atin. Amen? May mga tao o panauhin na umaalis na ang pakiramdam naman minsan ay parang nakaabala. Amen? Bakit parang nakaabala? Kasi minsan nakikita wala kang panahon sa Kanya. Marami kang ginagawa, busy ka, kaya minsan sasabihin ay aalis na lang ako. Diba? Aalis na lang ako na yung talagang pakay ay hindi ho talaga na nagkaroon ng kaganapan. Kaya minsan sabi, dahil busy ka, wala kang panahon sa Kanya, napakiramdam para baga nakaabala pa siya sa'yo, kaya minsan aalis na lang. Minsan sasabihin natin, bumalik ka na lang sa susunod. Amen? At sasabihin pa natin, pasensya na, marami pa akong dapat unahin, marami pa akong dapat gawin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Buti na lang sa araw na to hindi kayo abala. May panahon kayo para kay Lord. Amen. Kaya naririto kayo mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, ang humarap nung sandali na yan ay si Maria. Umupo si Maria nung sandali na yan sa paanan po ng ating Panginoong Hesus at nakinig siya sa mga itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay pinili ni Maria yung mahalaga, yung mabuti. At yun ay hindi aalisin sa Kanya. Amen? Ang pinahalaga ni Maria nung sandali na yan ay kung anong dala ni Jesus para sa Kanya. Bakit kaya dumalaw to? Ano kaya pasalubong nito? Amen? Kaya yun ang kanyang pinahalagahan nung oras na yan, yung pagdalaw ng ating Panginoong Jesucristo, kung anong maari na dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, sa kanyang pagdalaw. Amen? At para makamtan iyon ni Maria, talaga nagbigay siya ng panahon para kaharapin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang tunay na pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na pagtanggap sa ating Panginoong Jesus ay pagiging handa na siya'y pakinggan. Amen. Kung talagang tinatanggap natin si Kristo sa buhay natin bilang Panginoon, dapat handa kang pakinggan siya. Handa kang makinig sa sinasabi niya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pinili niya. Ang sabi po dito, pakinggan po natin, ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 10, talata ay 23, ang sabi ang ganito, humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na naririnig ng iba. Sinabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad na naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makita ang inyong nakita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Anong tinutukoy dito?
Yung mga propeta, si Haring David bilang hari, may prophecy po sila tungkol sa Misaya. Amen. Tungkol pagdating ng Mesiyas po na ito. At walang iba kundi ang ating Penso Kristo, na sila sabik na sabik dito na darating iyan. Sabik na sabik silang makita yung Mesiyas po na yan. Ang mga propeta pong iyan. Nung ipinapahayag sa kanila ng Diyos na kung saan ang propeta na to ay darating, ang Mesiyas na to ay darating, sila mismo na pinapahayagan ng Diyos, sabik sila. Kailan kaya darating yan? Gusto naming makita iyan. Amen? Yung kaganapang iyan, gusto namin makita iyan. At ito po yung mga pinapahayag ng Diyos na pinananabi kanilang isang araw, yung Mesiyas po na yan, makaharap po nila, amen, makausap po nila, pero hindi nila inabot po iyan. Ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. At sino pong nakaabot niyan? Ang sabi po, yung mga alagad. Ito na siya ngayon. Ang sabi niya, ito yung pinanabikan ng mga propetang gusto nilang makita ang pagdating ng Mesiyas na ito. Amen? Pero hindi nila nakita, mapalad kayo. Nakita nyo. Gusto nilang mapakinggan ang Mesiyas na ito pagdating, pero hindi nila na inabot. Amen? Pero kayo mapalad kayo, napapakinggan nyo. Amen. Kaya yung pagkakataon na iyon na makakaharap na mismo po ni Maria yung Mesiyas na to, hindi niya sinayang. Amen. Hindi niya po pinalagpas yung pagkakataon na iyon na mismo po na sa harapan ng Mesiyas na to sa'y uupo at mapapakinggan ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Biro niyo po yung pagkakataon na yan, maraming hari na gusto po na makita po siya pero hindi nila nakita. Amen? Subalit nung sandali na yan, tumuloy na sa tahanan mo pero tatalikuran mo, iiwan mo dahil sa maraming bagay na kung saan dapat mong unahin sa buhay mo. Amen? Pero dito po, ang sabi ng Panginoong Hesus, napakapalad ng mga taong ito na nakasama ang ating Panginoong Hesukristo na pakinggan ang mga itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sana yung kagaya nitong araw ng Miyerkules, pagkakataon makakaharap mo si Lord sa dakong ito, pagkakataon mapapakinggan mo ang Panginoong Hesukristo sa dako pong ito, sana wag natin sinasayang. Sana wag natin ipagpalit sa kung ano pa man maari sa araw na yan na pwede nating pagkaabalahan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kabanata po ay 14 at talata po ay, sinasabi po talata po ay 9 o talata ay 10. Hindi ka ba naniniwala na ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama ang suma sa akin at gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na tila baga nung sandali na yan, Diyos mismo ang kanilang kausap. Amen? Hinahanap ninyo yung Ama, ang sabi ng Panginoong Kristo, yung Ama at ako'y iisa. Amen. Kung nakita nyo ako, nakita nyo na rin yung Ama. Na parang sinasabi ng Panginoong Kristo, Diyos na yung kaharap nyo, mapalad kayo itong minimithi ng mga propetang makaharap. Amen? Ito yung inanasa ni Haring David na isang araw, makaharap niya, ang nakakaharap nyo ngayon, ang nakakausap nyo ngayon, ang pinapakinggan nyo ngayon. Pero hindi nyo natatanaw iyan. Amen? Pero nung sandali na yan, natatanaw iyan ni Maria sa buhay niya. Kaya yung pagkakataon na yan, hindi niya sinayang. Amen. Bakit po? Yung mga salita, minsan sinabi ni Pedro sa Panginoong Hesus, saan pa kami pupunta na sa inyo ang salitang nagbibigay buhay?
At yung salita na nagbibigay buhay na walang hanggan, yun ang inuna ni Maria noong sandali na yon, na kung saan pahalagahan sa buhay niya sa pamamagitan ng pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, yung buhay na to na pinili ni Maria sa pamamagitan ng pagtanggap ng aking mga salita, hindi na ito mawawala sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi na ito aalisin sa Kanya ang buhay po na iyan. Amen? At habang tayo nakikinig ng salita po ng Diyos, yung buhay na binigay sa atin ng Diyos ay patuloy na lumalago. Amen? Patuloy na umuunlad dahil sa salita po ng Diyos na nagbibigay buhay o nagdadala sa atin ng buhay buhat sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Si Marta naman, kasi pagkakataon niya na makaharap yung Mesiyas na yon. Amen? Di po ba yung pinanabikan ng mga propetang makita, kagaya ni Haring David, yung pinanabikan niya rin na bilang hari, na pagdating ng Mesiyas na to, sana madatna niya pa, makita niya pa ng personal, mapakinggan niya pa. Di po ba? Ngayon po, nung ito yung pagkakataon, makakaharap din siya ni Marta. Amen? Pero yung kay Marta, nais niya sa pagharap niya po sa ating Jesucristo, sa pagharap niya sa Mesiyas na to, gusto niya may dala siyang handog. Maganda ba yon? Maganda ba yon? Pagkakataon ko na, makakaharap ko ang Mesiyas na ito. Hindi ko na sasayangin. Yung pinakamainam na pwede kong ibigay na handog, di ibibigay ko na sa Kanya. Amen? At ito yung inihahanda ni Marta. Amen? Na sa pagharap niya mismo, pagpatuloy niya sa ating Panginoong Jesucristo, nais niya yung mainam na handog na maibibigay niya sa ating Panginoong Jesucristo ay maibigay niya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Ang Panginoon po, ang sabi po minsan ni San Pablo, ang sabi niya, sa pamamagitan ko bilang lingkod ng Diyos, ang Diyos ay namamanhik sa inyo. Amen? Ang Diyos ang namamanhik po sa inyo. Ang sinabi po, anumang ibigay mo sa isang lingkod ng Diyos, ay gagantimpalaan ka ng Diyos. Magbigay ka lang ng isang basong tubig sa lingkod ng Diyos, dahil ang tao na yan, lingkod ng Diyos, gagantimpalaan ka ng Diyos. Kaya nung sandali na yan, sinasamantala na siguro ni Marta, nung sandali na yan, abay handugan ko na si Lord. Pag binalik ito, siksik-liglig ito. Amen? Kasi siya na mismo yung hahandugan po natin. Na anumang ginagawa natin, maaring ihandog natin sa Panginoong Jesus. Alam po natin iyan, na anumang minsan kabutihan o ginagawa nating alay, handog, minsan para sa Panginoon, na minsan binibigay natin iyan sa mga lingkod ng Diyos dahil po sa kinikilala natin, ibinibigay natin hindi lang sa taong yan, kundi mismo kay Lord. Ginagawa natin yan, kundi para sa ating Panginoong Jesucristo. Na umaasa tayong gagantimpalaan iyan ng Diyos ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala. Amen. Okay. Magdiriwang kayo ng anniversary. Sino yung may kaarawan sa darating na linggo sa ating pagdiriwang ng anniversary iyan ng gawain ni El Shaddai? Di ba parang kaarawan yan ni El Shaddai kung kailan isinilang yung kanyang gawain sa lugar na ito na araw ng Miyerkules. Amen. Kaya anong ginagawa natin? Dahil kaarawan iyan ni El Shaddai, maghahanda tayo ng mga mainam na paghahanda bilang handog para kay Lord. Amen. Na anumang ang gagawin nating handog para kay Lord, paghahanda para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, naniniwala po tayong kayang ibalik iyan ng Diyos ng siksik-liglig na pagpapala sa buhay po natin. Amen? Di po ba? Na wala naman talaga sinasayang ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ibinabalik po yan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga ginagawa nating paghahandog na yan. Kaya ito yung sinasamantala po ni Marta na araw na yan, maihandog niya sa Mesiyas na ito, yung talagang nararapat at nakalulugod na handog. At yan din naman yung ating tinatanaw sa darating na anniversary. Amen. May tinatanaw ba kayo na magiging mainam na handog natin sa anibersaryo ng gawain ni El Shaddai?
Meron ba kayong tinatanaw? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung ano man yan, madala natin, may handog, magawa, na kung saan ay mailaan natin para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, malamang sa malamang ibabalik yan ng Lord ng siksikliklik at nag-uumapaw. Amen. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Mukhang mahuna na. Mukhang wala ng lakas. Magalaw lang si Brother Edgar. Ayan. Okay, salamat sister. Kaso lang, nung sandali na yan, yung paghahanda na gustong gawin ni Marta, ay hindi nakikipag-isa si Maria. Amen. Hindi nakikipag-isa si Maria. Kaya yung gustong paghahanda o yung gustong gawin ni Marta na handog para kay Lord, nung sandali na yan, nung dumalaw sa kanilang bahay, hindi niya maibigay, hindi niya magawa kasi ayaw siyang tulungan ni Maria. Hindi nakikipag-isa si Maria. Amen? Para kay Marta, mangyayari yung nararapat na paghahanda na gusto niya kung makipag-isa sa kanya si Maria. Amen? Wala namang masama doon sa plano ni Marta. Amen? Kasi pagkakataon niya na rin maibigay yung pinaka-the best sa Mesiyas na dumalaw pa sa kanila. Di po ba? Kaya yun ang gusto niya. Pero para sa kanya, mukhang mahirap. Ano? Kaya sabi niya, pagsabihan mo nga yung kapatid kong iyan. Pagsabihan mo nga yung kapatid ko na yan, makipag-isa naman sa akin. Kayo ba'y nagkakaisa? Hindi ito para sa tao, para ito sa Diyos. Para ito sa ating Panginoong Hesukristo. Na tinatanaw ito ni Marta, na noong sandali na yan, gusto ni Marta makaisa niya sa tinatanaw niyang ito, si Maria. Amen. Na sa atin din naman, bilang paghahanda sa darating na anibersaryo, hindi naman ito kayang gampanan ng iisa. Amen? Ito yung gusto ko. Pero kung yung gusto na yan ay mapagkaisahan natin iyan, na gawin sama-sama, ay magagawa natin iyan. Amen? Maibibigay natin yung nararapat na paghahanda o nais nating ihandog sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? O tingnan niyo po mga kapatid, hindi po ba halimbawa ay yung tao may kaarawan at yung tao may kaarawan. Halimbawa, nanay mo, tatay mo o asawa mo yan, di po ba? Halimbawa, minsan mga kapatid, bago dumating yung kaarawan niya, yung puso mo naruroon na sa araw na yun eh. Amen? Na kung saan yung puso mo naruroon na kung saan tinatanaw mo na kung ano yung ihahanda mo na para sa araw na yan, mapasaya mo yung tao may kaarawan. Amen? Kaya, kahit isang linggo pa yan, yung puso mo naruroon na. Hindi pa man yan nangyayari, pero yung tinatanaw mo na gagawin mo, yung puso mo mismo natutuwa na kasi alam mo, matutuwa siya sa gagawin mo. Amen? Kaya doon na yung puso na kung saan, doon na yung paghahanda para po doon sa nais nating tao na pasayahin sa araw ng kanyang kaarawan. Kung asawa man yan, di po ba? Anak man yan, magulang man yan, di po ba? Ando doon, sinisikap po natin na maibigay para sa araw po na iyan, yung nararapat na ibigay po para sa kanya, ihandog para sa ikakatsaya ng tao pong iyan. Ito si Lord, di po ba? Kaarawan ito ni Lord eh. Na dahil ito kaarawan ng ating Jesucristo, kinakailangan yung puso po natin naruroon na sa araw ng kanyang kaarawan. Kailan yan? Sa 20. O sa next na, di po ba? O sa susunod na Miyerkules na po yan. Ang tanong ko ba'y ang puso nyo ba lahat naruroon na sa darating na Miyerkules? Dapat lang. Dapat naruroon na yung puso nyo lahat.
na kung saan natatanaw nyo na nasa araw na iyan kung gaano kasaya si Lord dahil sa gagawin nyo. Amen? Na para kay Marta, kinakailangan makaisa niya dyan si Maria. Sabihin mo sa katabi mo, sister, kaisa ba kita? Ano sagot niya? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God, glory to Christ Jesus. Minsan po, pakinggan po natin ito. Minsan may, di ba, may mga mahal tayo sa buhay. Minsan may ina, magulang, magulang. O, sino man yan magdiriwang. Minsan may mga pahiwatig eh. Di ba? Na may nagpapahiwatig minsan nasa kaarawan niya, parang ito yung gusto niya. Itong gusto niya mangyari. Di po ba? Hindi man minsan direktahan na sinasabi, pero minsan ay may mga salita siya na mararamdaman mo na parang yun ang gusto niya. Amen? Nagpapahiwatig po iyan. Na tayo naman ay minsan mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, nagiging sensitive tayo doon sa ating napapakinggan na ay nasasagap natin agad, ay nakukuha ko na yung gusto ng mama. Di po ba? Nakukuha ko ng gusto ng asawa ko sa birthday niya. Nalalaman na kasi medyo may pahiwatig na. Di po ba? Ayan. Ngayon si Lord kaya sa kanyang kaarawan, may pahiwatig din kaya siya sa atin. Meron kaya siya ipinapahiwatig po sa atin. Minsan may mga nanay na ang pahiwatig niya, minsan sa kanyang anak, gusto ko sa kaarawan ko, andyan kayo lahat. Amen. Pero minsan, pahiwatig na para sa isang nanay, parang mahirap mangyari. Pero nagpapahiwatig sa minsan na yun ang gusto niya. Bakit yun ang kanyang pahiwatig? Kasi minsan pahiwatig iyan ng nanay ng isang magulang na ang kanyang mga anak sa kaarawan niya ay naririyan kapag yung kanyang mga anak alam niyang hindi nagkakasundo. Pero kapag ang kanyang mga anak nagkakasundo, alam niya, hindi niya na kinakailangan iwis pa yon. Tiyak andyan sila lahat sa kaarawan niya. Amen? Pero kapag hindi nagkakasundo yung mga anak, minsan yan yung pahiwatig ng nanay. Na ito yung gusto ko, ito yung gusto ng isang magulang. Amen? Na yung mga anak ko, hanggang maari, andyan kayo lahat sa kaarawan ko, nagkakasundo. Diba? Minsan mayroon din naman na inihanda na ang lahat ng mga anak, yung gusto ng magulang, halimbawa, inihanda na yung alam nilang mga gusto niya, makapagpapasaya sa kanya. Pero minsan, andyan na lahat, pero yung pinaghandaan walang gana. Bakit walang gana? Kasi yung sa paligid niya, hindi naman nagkakasundo. Amen? Paano ka sasaya? Mawawalan ka talaga ng gana. Amen? Tumingin kayo sa yun. Tingin kayo sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayaw nyo akong tingnan eh. Yan. Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Kaya doon tayo naging alerto kasi may pinapahiwatig na kung saan kinakailangan yun ang gusto niya, yun ang maari gawin natin para po sa Kanya. Kaya yan ang gusto ko sa inyo. Ito ngayon na paghahanda sa anibersaryo ng ating Panginoong Kristo, ano yung pahiwatig niya sa atin na dapat nating gawin? Amen. Na dapat po nating gawin mga kapatid para maging masaya ang Lord sa darating na Kanyang kaarawan. Hindi para sa tao to. Yung gagawin ni Marta hindi para sa tao. Amen? Na dapat tanawin din natin yung gusto niyang gawin para sa ating Panginoong Kristo bilang pagtanaw na din natin sa paghahanda sa anibersaryo ng ating Panginoong Kristo. Tanawin din natin ito. Amen. Makinig kayo, huwag kayong mag-usap-usap. Huwag niyong baliwalain ang pangungusap ng Lord ngayon. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbibiro. Gusto niya maging masaya sa anibersaryo niya. Kung kayo hindi interesado maging masaya siya, pero si Lord, yun ang kanyang inaasahan. Amen. Gusto niya maging masaya po siya. Magawa po natin iyan.
Ano kayang pahiwatig ni Lord? Naalalaman niyo po iyan. Na ang Diyos na ito patuloy nangungusap po sa bawat isa po sa atin. Ayaw niyang masayang yung paglilingkod. Amen? Minsan maalala ko yung sinabi ng Panginoong Hesus nung pumapasok siya doon sa Jerusalem. Kapag tumigil sila sa pagpupuri sa Diyos, yung mga bato na ang magpupuri. Parang sinasabi ng Panginoong Kristo, kung wala nang magiging tapat at kikilala pa sa Kanya, kung wala nang maglilingkod sa Kanya, magbibigay sa Kanya ng parangal, di baling mawala sila, gagawa ako ng iba. Amen? Totoo po yan. Mga kapatid sa Panginoong Hesus. Andito na tayo sa paglilingkod. Amen? Ba't hindi pa natin ibigay yung para talaga kay Lord? Amen? Marami tayong gustong taong ipinapanalangin, Lord, baguhin mo yung tao na yan, Lord. Amen? Mayaman yan, Lord, baguhin mo yan, Lord. Maraming magagawa yan sa gawain mo, Panginoong Jesucristo. Ikaw nandito na nga eh. Ba't minimithi mo pa yung iba? Ba't tayong naririto na, hindi na natin gawin yung talagang para magawa natin sa Lord? Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag na natin hangarin yon sila muna, kundi tayong naririto ngayon. Ano ang ating talagang kaya pang gawin para sa ating Panginoong Jesucristo? Kaya nagagalit na si Marta kasi wala siyang kaisa Sabihin mo sa katabi mo, sister, huwag kang magagalit sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Magkaisa tayo. Ito yung nais po ni Marta noong oras na yon. At itong nais kong tanawin natin sa darating na anibersaryo. Walang nasasayang sa ginagawa natin para sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ang bawat ginagawa natin na kapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, walang nasasayang. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi kanina, ang Espiritu ay sumasa atin. Amen. Pinagkakalob sa atin ang banal na Espiritu. Sumasa atin ang banal na Espiritu. Hindi ka naman papayag na wala sa yung Espiritu ni Lord. Hindi ka naman papayag na wala sa Kanya yung Espiritu ni Lord. Pag tinanong mo yan, nasa Kanya din. Pag tinanong mo yan, kasama mo ba si Lord? Hindi rin naman papayag na yan. Nasabihin niyang hindi ko kasama. Talagang sasabihin niya yan, kasama ko si Lord. Okay. One body tayo lahat. Dahil iisa ang Diyos na sumasa atin. Ang Diyos bang sumasayo at ang Diyos na sumasa Kanya, ang Diyos ba na sumasa akin? Mga kapatid sa Panginoong Hesus, ay sinisira niya ba yung iisang katawang pinanahanan niya? Ginagawa niya bang pagkabahabaginin yung mga katawan na pinag-iisa niya? Kung sumasayo ang Diyos, sumasa Kanya, sumasa akin, siguro nagkakaisa tayo. Maari ang pahiwatig ng Lord, magkaisa kayo. Alang naman sumasayo yung Diyos sa kumasa Kanya, tapos nag-aaway kayo. Hindi kayo nagkakasundo. Amen? Hindi yan gawain ng Diyos sa atin. Amen. Hindi yan ang nais ng Panginoong Jesucristo. Ang nais ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na tinawag niya sa gawain na to, maparangalan, maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, anumang nais ng Lord sa linggo po na ito, anumang pahiwatig ng ating Panginoong Jesus, sana masagap ng puso natin. Para yung paghahanda na yan, yan po ang magawa po natin. Pero isa lang naman madalas pahiwatig ni Lord, di po ba? Hindi nyo magagawa mag-isa yan, maliban magkaisa kayo. Hindi nyo magagawa iyan kung wala. Hindi nyo magagawang sama-sama iyan kung wala yung pagmamahal ni Kristo sa puso ng bawat isa. Kung wala ang pagsasama ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya itong nais ng Panginoong Hesus. Amen. Sinong gusto po na maparangalan ang Diyos sa darating na Miyerkules? Lahat na may nais tumayo po. Sino po yung mga core group ng Miyerkules? Okay.
Sino po? Okay. Sino mga manggagawa ng mga Miyerkules po? Wednesday group po. Ayan. Inaanyayahan ko po dito sa harapan. Tama tayo doon. Wow. Tayo po ay aawit sa Panginoong Jesus at awitin po natin, we will serve the Lord. Amen. Amen. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Bilang mga lingkod ng Diyos, hindi tayo talunan. Hindi dapat isang paglilingkod na nagpapahayag ng pagiging talunan ang paglilingkod na ialay natin sa Diyos. Kundi isang paglilingkod na naghahayag na ang Diyos ay nagtatagumpay sa ating ginagawang paglilingkod. We are more than conqueror. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong hayaan ang paglilingkod mo ay talunin ng sama ng loob. Yes, Lord. Huwag mong hayaan na ang paglilingkod mo ay sirain ng anumang galit. Hindi ka tinawag ng Diyos para magiging talunan. Tinawag ka ng Diyos
Dahil alam ng Diyos, mapagkakatiwalaan ka na isang lingkod at lingkod na kung saan magtatagumpay para sa ating Panginoong Jesucristo. Lingkod na magbibigay ng karangalan para sa ating Panginoong Jesucristo. Ama naming nasa langit, narito po ang iyong mga lingkod na hinirang sa Wednesday Group, Panginoong Jesus. Sila ang magtatayo ng pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Sila, O Diyos, ang patuloy na maglilingkod upang ang mga tao, O Diyos, na sa paligid nila ay madala maging matagumpay na mailapit sa iyo, Panginoong Jesus. Sila ang mga huwaran sa Wednesday Group, Panginoong Jesus, ng isang paglilingkod na matagumpay. Ng isang paglilingkod na magbibigay sa iyo ng kaluwalhatian at karangalan. Huwag mo silang pabayaan, Panginoong Jesus. Huwag mo silang pabayaan, Panginoong Jesus. Ang lahat ng Wednesday Group, Ama, dalahin ko, bigkisin mo ng iyong pag-ibig. Bigkisin mo ng iyong banal na Espiritu, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Pag-isahin mo po ang puso po nila. Dalangin namin, Panginoong Jesus, anumang gagawin nilang paghahanda, O Diyos, para po maparangalan ka sa araw ng anibersaryo mo, samahan mo sila, Panginoong Jesus. Ipagkaloob mo ang lahat ng maari nilang pangangailangan sa kanilang paghahanda, O Diyos, alang-alang sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, Panginoong Jesus, ipagkaloob mo po sa kanila. Maging sa aming mga kasamahan, attender sa gawain ng Wednesday Group, Ama, dalangin po namin, Panginoong Jesucristo, punuin mo sila ng mga pagpapala, punuin mo sila ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, O Diyos, upang, Ama, sa araw na yan, Ama, maihandog nila, Ama, ang nararapat na handog para sa iyong kaarawan, para sa anniversary mo, dakilang El Shaddai, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, Ama, biyayaan mo na magandang kalusugan ang lahat ng Wednesday Group, dakilang Diyos, buhat sa mga core group na ito, Ama, manggagawa, attenders, choir, Panginoong Jesucristo, nang sa araw na yan, Ama, buong lakas kaming sama-sama, O Diyos. Buong puso kaming sama-sama, O Diyos, na sa araw na yan, parangalan ka, O Diyos, sa iyong anibersaryo, dakilang El Shaddai. At dalangin namin, Ama, ngayon pa lang sa dako na to, magpadala ka na ng iyong mga anghel, Ama, na mandirigma, na sa Panginoon, babakod sa lugar nito, dakilang Diyos. Lukuban mo na yung malabay na pakpak ang lugar na to, Ama. At dalangin namin, dakilang Diyos, sa dako nito, Panginoong Jesucristo, lahat ng darating sa anibersaryo mo, dakilang Diyos, kakamta ng pagpapalang kanilang inaasahan. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Silyuhan mo ang bawat isa sa amin, Ama, ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, na anumang gawa ng kadiliman na hindi makapanghimasok sa mga manggagawa ng Wednesday Group, dakilang Diyos naming nasa langit. Pagkus tanging Panginoon ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ang panatiling pumuno ng kanilang buhay sa kanilang ginagawang paglilingkod. Salamat, dakilang Ama namin nasa langit. Ang Espiritu na yan, Ama, na ipinagkakalob mo, Panginoong Jesucristo, sa Wednesday Group, dalangin namin, Espiritong dumaloy, Panginoong Jesucristo, sa lahat ng dadalo sa darating na anniversary, Ama. Salamat, dakilang Diyos namin nasa langit. Maraming salamat. Dinggin mo patuloy ang dalangin ng iyong mga lingkod sa araw po ng Wednesday Group, Panginoong Jesus. Salamat, dakilang Ama namin nasa langit. Salamat. Pwede na po tayo makabalik po. Taas po natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoon. Dakilang Ama, narito po ang kahilingan ng bawat isa. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus, patuloy dalangin namin, dakilang Ama. Katagpuin mo ang aming mga kahilingan ngayon. Ikaw lamang ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng ito, ang Diyos na makakagawa ng lahat ng aming kahilingan. At sa ngalan ng Panginoong Jesus, buot sa kayamanan mong hindi nauubos, aming inaangkin, Ama, ng mga kahilingan namin ay iyon ang ipinagkaloob sa ngalan ng Panginoong Jesus. At ang lahat ng aming pangangailangan sa paghahanda sa iyong banal na gawain
Sa iyong anibersaryo, Ama, ay amin ang inaangkin. Iyon ang ipinagkaloob. Ang mga workers, maaari wala ngayon, Ama, sa mga sandali na to. Abutin mo po sila ng iyong banal na kapangyarihan. Patuloy, Ama, dalangin namin ang kanilang puso'y makaisa namin sa mga paghahanda na to, Ama. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin ang ating buhay at pasalamatan natin ang ating buhay na Diyos at patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating dakilang El Shaddai sa lahat ng inyong gagawin. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo og katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo kat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan.
aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan na ito ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. God bless us all and see you next Wednesday. See you tomorrow and happy anniversary to us. Next Wednesday. Amen.